Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay isang uri ng special representation ng Utusan.tv na kung saan ay ipinagkakalob natin ang paglilingkod ng pambayan sa 72 na bansa na ngayon ay sumusubaybay ng mga OFW sa ating pong interview na kung saan ko kayo dadalhin ay sa opisina ng Philippine Commission on Election sa Intramuros, Maynila. At isang karangalan na atin pong makakaugnay sa mga sandaling ito at inopen ko nga sa Facebook at tayo ngayon ay nag-broadcast sa loob ng Facebook na kung saan ay may pagmamalaki natin na itong kauna-unahan sa kasaysayan ng internet television station sa buong mundo na nag-broadcast sa loob ng Facebook. At ngayon ay sinusubaybayan tayo ng mga iba't ibang mga Facebook users ng mga OFW na nasa 72 bansa na kung nasaan ang mga OFWs. At ngayon ay napakahalagang mga impormasyon ang ating makakatas mula sa Commissioner ng COMELEC na walang iba kundi si COMELEC Commissioner Lucenito Otagle. Commissioner, batiin po ninyo ang 72 bansa na ngayon ay nanonood sa internet television ng Utusan.tv at sa Facebook na naka-open tayo at nagbo-broadcast sa loob ng Facebook. Go ahead, Commissioner. Okay, Manny. Sa lahat ng mga bansa na around 72 na may mga Pilipino that who will exercise the right of suffrage, kami po ninanawagan na sana exercise your right dahil yan importante lalo na ngayon dumadami ang mga overseas Filipino at it might affect the outcome of the election here in our country. Kaya doon sa mga bansa na maraming mga Pilipino, around 72, sabi nga ni Manny, please, I encourage you to vote, exercise your right. Anyway, you have 1 month, it started April 13 at hanggang May 13, no? So, thank you and we hope that you will help us increase our voters. Commissioner, bilang chairman ng Committee on Overseas Absentee Voting, ano ang possibility na magkakaboto ang lahat ng mga nag-register para sa May 13, 2013 elections? Ilan po ba ang current registered voters sa buong Pilipinas? Bukod sa Pilipinas, ilan ang registered voters sa iba't ibang bansa? Ayon sa report ng mga embahada, alin sa mga bansa ang may pinakamaraming OFW na nag-register? Ilan po, Commissioner? Sa ngayon po, dahil sa 3 methods ang voting natin, isang personal, merong postal voting at saka yung automated. Now, sa nakikita namin, sa automated election system, pitong areas ang aming in-automate. Maganda ang turnout. Ngayon pa lang, nakikita namin ang Hong Kong nangunguna, tapos followed by Singapore, Riyadh, Dubai, Jeddah, at hanggang Kuwait, no? Ngayon pa lang, mga 27,000 na sila nakakaboto. Doon naman sa iba, doon sa postal voting, marami rin. Kaya ngayon po, ang total namin, sa kwenta namin, around, it is nearing 50,000 already at this early date, no? Kaya maganda naman. Ito ba'y nangangahulugan na sa mga botante sa Pilipinas ay detached kayo o wala ba kayong role? Is it by delegation that every COMELEC commissioner ay may specific assignment sa eleksyong ito, which is a few days away? Ilan po ba ang COMELEC commissioner sa kasalukuyan? Yan po bang dalawang bakante na punan na? Sino-sino po ang mga bagong commissioners? Sino-sino din po ang mga commissioners sa kasalukuyan? Ganun po. 7 na kami ngayon. Napuno na yung dalawa, no? May bago kami na si Al Pareño, Atty. Al Pareño, na medyo pinakabata namin ngayon, at saka yung si Louie Gia, another lawyer. Bukod pa kay Commissioner Padaka, at yung dating mga commissioners, ako nga, si Commissioner Yusuf, si Commissioner Lim, at si Chairman, pito kami lahat dito. Ngayon,
kailangan ho namin tulong nila itong mga bagong commissioner, kaya in-involve na namin sila dito. Ang mga chairmanship naman dito sa amin, siyempre kanya-kanya kami focus. Ako binigay sa akin yung OAB, Overseas Absentee Voting. Binigay naman kay Commissioner Yusuf yung gun ban na dati kong hawak. Ngayon, yung kay Commissioner Lim, ang binigay yung Campaign Finance Unit. At kay Commissioner Louie, yung tawag dito, yung detainee voting. Kay Commissioner Padaka naman yung PW voting. Binibigyan namin lahat kami para meron kaming tinututukan ng mga committee. Ito ay nagsisimula ng dumagsa ang mga tanong mula sa aking Facebook. At katulad na aking binanggit, Commissioner, tayo po ay nagbo-broadcast sa loob ng Facebook ngayon. Ito ay tanong mula sa Daman, Saudi Arabia, mula kay Irene Perges Fidelino. Ganito ang kanyang tanong: Mr. Commissioner, may mga dumulog sa Supreme Court para sa party list accreditation, but they were remanded to COMELEC. Ano po ang nangyari dito? Ilan at sino-sino sila? Actually, 41 yan. Binalik sa amin ng Supreme Court na para naming review nila, no? Kaya mamaya magmi-meeting kami. Itong 40 na ito, dinivide sa aming mga commissioners. Mamaya magbobotohan kami kung sino tutuloy namin ng accreditation at kung sino naman ikakanselahin. Kaya nakikita naman namin na based on the Supreme Court decision, medyo marami ring mababalik, ma-credit dahil nga yung parameters ng Supreme Court ay medyo maluwag, ano? In-open na. Hindi lang gaya nung dati kami mahigpit na kailangan marginalize, ganyan. Pero ngayon medyo open, basta political party, sectoral organization, pwede na. So, we will expect na mamaya magbobotohan na kami kung sino-sino mga party list na masasama sa election natin. Ito ay tanong mula sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia, mula kay Kuletko Eric David. Ito ay kanyang Facebook name. Good evening, good morning, Commissioner Tagle. Para sa akin, nakakawalang gana na rin bumuto dahil dyan kasi paulit-ulit lang iisang muka lang nakikita mo sila. Puro trapo, meron ngang bago, karamihan anak o kamag-anak din nila, so parang wala ring nababago. Wala na ba mapagpipilian sa Pilipinas? Meron tayong mga magagaling na mga gustong komandidato, kaso natatabunan ng mga kilalang personalidad na wala namang alam sa batas. Lamang lang sila kasi kilala sila. Kailan kaya mababagong ganitong sistema sa butuhan, lalo na sa inyong tanggapang COMELEC? Yan ay tanong ni Kulit Eric David mula sa Al-Khobar, KSA. Napakaganda ng tanong ni Eric, no? Sa Al-Khobar nga na meron kami ditong record na nakakabote na 1,500, no? Personal voting. Ngayon, ang ginagawa po ng COMELEC dyan, para nga yung mga kandidato na hindi kakilala, na medyo wala namang pera masyado, we are trying to level the playing field. Pinaano namin, una-una yung airtime, nilimit namin, na dapat hindi naman per station, kung hindi aggregate ang airtime namin sa hindi radio, no? Para namang lahat, kahit na yung medyo wala masyadong pera, maka-participate sa ating eleksyon. Kasi kung gagawin ho namin per station, yung mga mayayaman na kandidato, siyempre mas magpapublicize kanila yung sarili nila. Ngayon, isa pang playing field na namin ginagawa, leveling the playing field, yung mga posters, namin yan. Hinigpitan namin na hindi dapat mag-poster na malalaki. Meron kaming size lang. At sabi namin na huhulihin namin kung sino man mga lumalabag sa mga ganyang patakaran namin. Marami pa kaming ginagawa mga pagbabago dito, yung campaign expenses. Meron kaming limit yan na hindi sila dapat sumobra. Otherwise, kakasuhan namin sila ng election offense. Kaya para naman yung mga hindi kandidatong may hirap na at wala masyadong means, makaparticipate. Tama nga yung sinasabi ni Eric, mga pare-parehong mukha, no? Dahil nga yung political dynasty. Kaya yun po, isa pa yan.
gumagawa kami ng aksyon na sana mawala na yung political dynasty kung pwede. Pero kailangan namin ng tulong ng Kongreso dyan dahil sa batas nakalagay sa Constitution, they have to pass a law. Pero kahit na wala pong batas, kung meron tayo makakuha tayo ng tinatawag namin people initiative na 10% of the voting population, no, registered voters, will register, will write parang petition. And sasabihin nila kung ito gusto nila tanggalin na yung political dynasty na yan, pwede naman, without any law. Hindi na kailangan ng batas. Yung petition na yun, that there will be a plebiscite, titignan natin kung manalo yung kanilang petition, kaya yun ang matutupad. Ito ay galing naman sa London, United Kingdom, mula kay Meneses Cheng. Ito ay binabasa ko mula sa Facebook. Ang kanyang tanong ay ito: magandang umaga po, Commissioner Lucenito Tagle. Ito po naman ang aking katanungan. Marami kaming nababasa sa internet na karamihan sa iyong proposal hinggil sa eleksyon, gaya ng length of airtime of candidate can avail of at mga related election matters, ay pawang sinalungat o di sinang-ayunan ng Supreme Court. Ano po ba ang tunay na dahilan? Salamat po, Meneses Cheng, London, United Kingdom. Mrs. Cheng, ang katotohanan lang dyan, hindi naman nag-issue lang ang Supreme Court ng TRO, no? I-stop lang kami to enforce that provision na ginawa namin. Pero they still have to resolve. Kailangan i-resolve nila yung main case. Kung talaga bang kailangan yan, maintain yung airtime na yan, o pabayan na lang. Kaya hinihintay ho namin ang decision ng Supreme Court. Yun ang aming request. Sana mag-decide sila kagad. Pinigilan ho kami temporarily. Pero hindi pa naman yun ang decision nila eh. Kaya ini-expect namin na they have to decide right away para namang malaman na ng tao kung ano ang dapat. Kung mali kami o tama naman yun sila. No? Yun lang po. Ang patuloy, ang pagdating ng mga tanong dito sa aking Facebook, mula sa Abu Dhabi naman. Kaya ito'y pinapasyal natin kayo, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, sa iba't ibang bansa, upang sa ganon, ay maipaabot ang inyong karaingan o katanungan kay Commissioner Tagle. Dahil first of all, ang dahilan ng ating paglilingkod na pambayan sa Utusan.tv ay upang sa ganon ay malinawan natin kung ano ang mga gusto ninyong isagot ng ating Commission on Election. Mula sa Abu Dhabi, ganito ang tanong naman ni Jolie Desma. Babasahin ko, Commissioner, ano po? Galing ito sa Facebook. Magandang gabi at magandang umaga, Sir. Ang akin pong katanungan ay ito. Sa 136 party list, ang qualified at accredited by the COMELEC-Turan, doon sa mga hindi accredited, sila ba ay nasa listahan pa rin sa balota? At gaano po kasigurado na walang mangyayaring dayaan ngayong eleksyon na darating at itong PCOS machine, gaano ito ka-accurate sa bilangan? Maraming salamat at mabuhay. Josephine Ledesma, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Okay, Joe Ledesma, katunayan nga tama, 136 ang party list, ano? Pero actually, in-approve namin, in-accredit namin, 84 lang. Pero yung mga dati yung na-accredited na noong 2010 pa, yan ang mga nag-petition sa Supreme Court, no? Kaya umabot ng malaki. Pero ang ginagawa ho namin, yun nga, dinire-review namin kung kailangan ba silang ibalik. Yung mga pangalan nila nasa balota na. Pero yung mga dati yung mga bagong nag-apply naman sa amin na di-kinancel namin, wala sa balota yan. Yung mga kinancel na namin na bagong nag-apply, no? Ang nasa balota lang yung mga dati na na-accredit, pero kinancel namin na accreditation. Pumunta sila sa Supreme Court at yun, nakakuha nga ng TRO. Ay, pangalan nila sa balota na. Yan nga yan, problema natin. Ito naman ay galing sa Lebanon. Tanong ni Beb Bulanio, ito ay binabasa ko mula sa Facebook. Ganito ang kanyang sinasaad. Hi, good day sa lahat. Sana nasa maayos ang bawat isa. Mr. Commissioner, may katanungan po ako.
ilan po ang mga registered voters na mga OFWs. Sana po pwede na lang bumoto kami dito sa Facebook. Thank you po, mabuhay. Beb Bolaño, Lebanon. Ayan, sa ngayon po, ang bilang ng mga nagpa-register talaga, 737,759, no? Pero yung mga hindi nakaboto po ng 2 beses, na numbering around 237,000, pinayagan namin na bumoto sila. Basta pumunta lang sila sa kanilang mga post at pabubotohin namin sila. Kaya kung sakaling man, sana nga, kaya nga lumaki yung aming numero, maabot ng 975,263. So, ayan. Ngayon, yung sinasabi ho niya na pinapayag, meron kaming pinupost na batas na payagan ng internet voting, online, para yung mga yung mga Pilipino, hindi na kailangan pumunta pa sa post para bumoto. So, yung mga seafarers natin na nasa high seas, doon na lang sila boboto sa kanilang barko. Internet, ano? Ayan ang gusto namin para lalong dumami ang mga Pilipinong magpa-participate sa eleksyon. Pinakamaganda ho yan. I hope yung pong bill na yan ay malapit na ho ma-aprobahan eh. Balita namin, kaya baka by 2016 magagamit yung internet voting. Yan ang napakaganda. Saka yung PICO, wala silang problema dyan. Ito sinasabi nila na natatakot sila. Hindi una-una hindi namin bibilihin dyan kung medyo hindi maganda ang performance ng PICOs. Na-test na ho namin yan, okay naman. Hindi naman nila mahahak yan at wala naman kami nakikita ang pagdadaya. Ito ay padala naman dito sa Facebook at babasahin ko mismo ang comment ni Mika Gomez mula sa Amman, Jordan. Ito ang kanyang ipinaabot sa inyo, Commissioner. Hello po, Commissioner Sir Tagle. Ang tanong ko po, bakit po pinapayagan ng mga artista na kumandidato para sa government natin, yung iba naman po ginagamit lang nila ang kasikatan para manalo, hindi naman po talaga sila makatutulong sa atin? Bakit po ganon? Di na ba pwedeng mabago yon? TY po, sir, and God bless. Mula kay Mika Gomez, Amman, Jordan. Mika, ang problema natin kasi nasa Constitution na kung sino lang ang merong mag-exercise ng right to vote. Wala naman sinasabi doon na porke artista hindi na pwede, no? Kaya nga, yung mga sinasamantala naman ng mga artista na dahil una-una popular na sila na kumakandidato. Tama ka doon na hindi dapat mabigyan natin ng talagang strict qualification kung sino lang makakaboto. Ang nangyayari nga kahit sino pwede. That's the problem. Kaya kailangan nito constitutional amendment. Pero yan lang ang problema natin. Kaya ang akin na lang, dapat iboto na we have to vote wisely. Yung mga talagang karapat dapat lang na may qualification ang ating iboto. Hindi naman porke popular, boboto na natin. Alam ko na kayo po ay humahabol sa meeting ninyo na NBank ngayon. Kaya sa ganitong pagkakataon ay nais kong ipaabot ang aming pasasalamat sa inyong pagpapaunlak na may paabot ng ating mga ka-OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo ang kanilang katanungan. At alam ko yan ay na-cover natin ang mga mahalagang issue hinggil dito sa eleksyon ng 2013. Kaya alam ko na abala kayo, Commissioner, nagpapasalamat ako ng labis. So, nasa sa inyo ang panghuling mga mga panawagan sa ating mga OFWs, lalong-lalo na dahil ito ay binubuo ng 72 countries. Ang nare-reach out ng ating himpilang Utusan.tv. Kaya ipinagkakalob ko sa inyong pagkakataon para tawagan sila. Go ahead, Commissioner Tagle. Sige po, maraming salamat sa iyo, Manny Calpito, sa tulong mo. At mabuti naman dahil dyan, maraming interesado ngayon sa overseas voting natin. Kaya nga itong aking mga palagi yung sinasabi ko po ulit-ulit sa mga ating overseas voters na please exercise your right to vote. Alam niyo po kung makakuha lang kami ng mga sa ngayon mga 300 to 400,000 na boboto, makaka-apekto yan sa election natin dito. Lalo na yung sa mga senatorial na yung number 10, 11, 12, 13, 14, diyan kukunti lang ang mga lamang yan. Kaya dapat ho
bumoto kayo at ipakita ninyo na mahal natin ang Pilipinas at iboto lang talaga yung mga dapat karapat-dapat. Salamat po sa inyo at we hope that the number of overseas voters will increase. Okay, maraming salamat po at mabuhay, Commissioner Lunaicito N. Tagle. Mga Kapilipino, inyo pong napakinggan, napanood ang mga mahalagang katanungan at mahalagang kasagutan hinggil sa eleksyon ngayong Mayo 13, 2013. Sa inyong lahat, ang inyong lingkod, kaagapay sa hirap at ginhawa, nag-iiwan ng pagkain kaisipan, Kuya Manny Calpido po, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Maraming salamat at mabuhay. Thank you rin. Operation Tulong USA.